Parang ang umarkila ng nag-rent ng isang kwarto sa Burj Al Arab. Itong si Inday Sayad. Isipin nyo ha, 116 million in 11 days para sa safety houses. 'Di ba? Hindi yan normal na safety houses. 116 million 11 days. Bukod doon sa 125 million niya in 11 days din. Pero 24 hours lang pala. Ganyan katindi gumastos si Inday. Wala siyang pakialam kung kung pinaghirapan ng mga taxpayers money ang pera na yan. Isipin nyo, anong klaseng bahay ang nirentahan? Paano naubos ang 116 million in 11 days? Ilang kwarto ba ang nirentahan? Ang isang kwarto ba na nagkakahalaga ng 2 million na gaya nga ng sinasabi ni Erwin Tulfo? Ano yan? Burj Al Arab? Burj Khalifa? Mas mahal pa. Mas mahal pa po sa 7-star hotel dito sa ibang bansa. Hayop na yan. Kung makapagwaldas ng salapi. Akala mo sa kanya yung pera. Tapos nagtatago sila sa confidential. Sa word na confidential. Samantalang yung mga biktima ng kalamidad, ang pinapakain niya lugaw. Samantalang ito 116 million safety houses. Hindi mapaliwanag ng mga empleyado niya. Hindi malaman kung saang lugar. Animal nga ang gaga. Sobra yung akala mo sa kanila salapi, itong mga Duterte na ito, akala mo sa kanila yung salapi, yung mga winawaldas nila. Akala mo may mga patago. Diba? Kakapal ng pagmumukha. Nakakapanggigil talaga. Diba? Kung nakakapanggigil tapos susuportahan pa ng mga animals na DDS. Gagawan pa ng fake news. Ginamit daw sa gamot, sa medical, sa pagkain, mga gonggong. Medical. Nutriban nga, amag-amag pa yung nagkadaamag-amag, hindi naman lang na-distribute. Yeah, pera na para sa mga estudyante na nakawin pa. Mga computer na ganda sira-sira hindi man na-distribute. Paano? Laging wala sa DepEd. Hindi naman pumapasok sa opisina. Hindi naman pumapasok sa opisina ng DepEd. Hindi pa pumapasok sa opisina ng OVP. Nasaan? Ayun, lumalarga. Travel ng travel. So, tingin nyo ba pumapasok ng opisina ng OVP? Yan, hindi na. Makikita mo lagi yun sa Netherlands. Hindi doon siya. Wala siyang pakialam. Walang pakialam ang Sayad. Diba? Kasi marami siyang tangang supporters. Maraming tanga hanggang ngayon. Mga tanga, yung mga matatanda ngayon. Ang pa nito, nakakalungkot, yung mismo mga matatanda, ang mga pasimuno sa katangahan. Nililid nila yung mga kabataan sa katangahan, sa pag-iidolo ng puon nila. Kaya ayan, nagkakanda karma-karma po sila. Hindi sila tinatantanan ng kalamidad. Yung iba nagkakulong-kulong na. Diba? Mga nakulong-kulong na kasuhan na. Huwag nyo sabihin ginigipit. May mga ebidensya ng pandarambong. May ebidensya ng manyakol. Mga manyakol, pati 13 years old. So po, bubuntisin mo. Diba? Puro kahayupan. Ayan, merong nasampahan ng death penalty sa California. Puro DDS, puro mga kababuyan. Mga natututunan nila sa puon nila. And ito yung mga hindi pagsipot-sipot dun sa patawag ng mga otoridad para magpaliwanag. Ayan, sumusunod na rin po yung mga aliporis nila. Leviste, yung isang kongresista, di ba? Hindi na nirerespeto kapag pinapatawag ng NBI kasi ginagaya nila yung puon Natutunan nila kay Sayad, kay Bigonyo, kay Boy Iyot, di ba? Natututunan nila ganyan ang mangyayari sa atin. Hindi na rerespetuhin ang ating otoridad hanggang sa magulo na.
Di ba? Eh, ang mga senators nga, hindi na nire-respeto yung, ano, di ba, pag pinatawag ng NBI, ng ombudsman, si Robin Nagunggong, di ba? Nagtali-talinuhan. Nakakairita. Nakakairita yung kapag ganito yung nababalitaan mo, kapag nanonood ka ng impeachment, manggigigil ka lang talaga. Ang sarap isubsob. Ang sarap pong isubsob sa ano, doon sa EBAC. Sipin mo, bukod dun sa 125 million in 11 days, meron pa siyang 116 million para lang sa pagrenta ng bahay. Anong klaseng bahay yan, 11 days? Pakikwenta nga po, 116 million. I-divide yun ng 11 days. So, anong klaseng bahay? Anong klaseng hotel? Ano yan? Hindi lang 7 star? Baka umabot na siya ng 100 star kada araw. Ang renta doon sa hotel na inupahan nila. Nagpasasa sila sa from taxpayers money. Hindi naman po namin pinupulot yan. Pinaghihirapan namin yan. Pinapadala namin sa pamilya namin. Diba? Mga ganitong politiko. Naku, ang sarap talaga ng sarap talagang sprayan para maubos na ang mga anay ng lipunan, mga hayop. Tapos isama na po nila yung mga supporters nila na bobo, nuknukan ng kabobohan. Lalo na yung mga matatanda na nakikita ko, mga Mario. Kaya po kayo, huwag kayong magpapaniwala sa mga tandaan po natin, bihira ang OFW na nakatutok sa politika. Bihira kasi karamihan po sa mga OFW busy sa trabaho, pagod na. So ang gawin nila nakikibalita na lang. Nakikibalita na lang po ang mga yan, ang mga OFW. So wala silang time eh. Siyempre ang priority trabaho. Bihira na lang po yung kagaya namin na marami kaming time, marami kaming oras, marami kaming araw para tumambay, mag-verify, i-verify namin kung totoo, kung fake, 'di ba? Bago kami mag-post ng isang video, bago kami mag-repost, kailangan i-verify namin 'yan kung totoo or hindi. Bihira yung iilan lang yung mga OFW na tumututok talaga sa politics and sa balita. Hindi kami dumidepende sa social media. Ganyan. Kaya sa OFW wala, isa kaibigan, siyempre pag nag-uusapan, chismis, wala namang ebidensya, dito totoo yan, kesyo ganun. Pero kasi hindi naman sila nagre-research, hindi rin sila nagbe-verify kasi busy nga po sila. Naiintindihan ko naman yun. Kaya ganun na rin yung pag-iisip nila, wala na silang time. And yung iba naman, kay Inday Sayad, million lang, samantalang kay PBBM, billions. Ang problema nga, yung kay PBBM, presidente siya. Lahat ng presidente, billions po ang hawak na intelligence fund. Tandaan nyo, billions. At ang kay PBBM, malinis po ang kanyang liquidation. So, hindi mo siya pwedeng i-compare kung yung kay PBBM, malinis yung liquidation niya. Yung kay Sara, million na lang nga yung pinagkatiwala sa iyo. Hindi mo pa mahawakan ng maayos. Diba? What more pa pagkakatiwalaan ka sa billions and trillions kapag naging presidente ka? Kung millions pa lang, nilulustay mo na. Diba? Ganun kadali yun. Hindi mo pwedeng i-compare ang budget ng presidente sa vice kasi ang presidente talagang billions po ang kay Digong nga, 'di ba? Naglaan yan ng nagbigay siya ng ilan ba yung binigay niya sa 3 billion ba sa SEA Games noong 2019. Kaya nga ipinasok niya diyan si Alan Cayetano, kaya ang daming korupsyon na nangyari diyan. Kaya nga iimbestigahan na po ngayong taon yan. 1 month lang. Sabi nga, lalabas na yung resulta. At, po, Alan Cayetano, plunder po ang bagsak niyan. Sa kulungan din po ang bagsak niyan, tandaan niyo. So, yun. Iba, hindi pwedeng i-compare ang budget ng presidente sa vice. Kasi ang presidente, lahat ng presidente, billions po ang intelligence fund niyan. Pantulong yan. Ang importante diyan, yung liquidation, yung maayos na paggasta